Maligayang pagdating sa kahangahangang ngunit nakakakilabot na natatanging unidentified flying object village. Ngayon ay sisisid tayo sa kaakit-akit na nakaraan at hindi tiyak na hinaharap ng mga hindi pangkaraniwang istruktura na ito sa Taiwan. Ang kwento ng mga natatanging tahanan na ito ay nagsimula noong maagang 1970 at 70 ang arkitektong Finnish na si Matti Saarinen ay nagdisenyo ng Futuro House. Yung mekanizmo ng pangitin ay simple ngunit revolusyonaryo. Isang mobile, sustainable, madaling itayong tahanan. Orihinal na inilaan bilang isang ski cabin, ang Futuro House ay gawa sa fiberglass, ginagawang magaan at matibay ito. Sos Numati sa 1908, isang Taiwanese na negosyante na nagngangalang Su Ming ang nakakita ng potensyal sa mga disenyo ni Saarinen. Matapos bisitahin ang Finland noong 1975 at makipagkita kay Saarinen at Ensio Söderström, ang Chief Executive Officer ng Polycap, lumikha si Su Ming ng kanyang mga bersyon ng mga futuristikong tahanan sa Taiwan. Nagsimula siyang magtayo ng Wanli-Hali Village na may humigit kumulang 100 mga bahay, karamihan ay mga replika ng Ventura at ilang kopya ng Futuro. Bagaman ang Hali Village ay inakala na magiging isang marangyang resort para sa mga elitista ng Taiwan, malinaw ang motibasyon ni Su Ming na lumikha ng isang natatanging destinasyon na pangmataas na uri. Gayunpaman, ginaya niya ang mga disenyo sa halip na lisensyahan ng mga ito mula sa Polychem, na nagpapainiwatig ng mga umano'y problema sa pagtulo ng orihinal na Futuros. Ang ang desisyong ito na pinaniniwalaan ng ilan na isang dahilan para iwasan ang mga bayarin sa lisensya ay nagsimula ng isang malaki ngunit maikling panahon ng negosyo. Now, sa simula, ang naging manamatagumpay ang unayon na akit ang mayayamang bumibili at mga nagbabakasyon. Sa huling bahagi ng 1989, ang dating kagandahan ay nagsimulang mawala. Ang pagbaba ng ekonomiya kasabay ng pagtaas ng halaga ng pagpapanatili at presyo ng langis ay naging dahilan ng unti-unting pag-abandona. Ngayon ay yung dating maunlad na bakasyonan ay isang bayan na walang tao na may ilang bahay pa rin na ginagamit. Ang mapulang Unidentified Flying Object Village ay isang patutuo sa isang matapang na pangitain. Kadito ang pangalan ko ay Steve Ronan at tayo ay nagpupunta sa mga epikong pakikipagsapalaran at ngayon nandito tayo sa pinakakakaibang nayon sa Taiwan. Ito ay kilala bilang Unidentified Flying Object Village. Ito ay mga isang oras na layo mula sa Taipei. Ngayon, ang mga bahay dito ay kilala sa kanyang futuristikong istruktura na parang Unidentified Flying Object Pod, isang estilo na naging popular dito noong huling dekada ng 1960s at maagang dekada ng 1970s. Iyang siya tahanan ay dinisenyo ng Finns na arkitekto na si Matti Saarinen at tinatawag na Futuro at Venturo na mga bahay. Yung mga disenyo na ito ay nakapakita ng pagkawang-hangin sa paglalakbay sa kalawakan at mga konseptong panghinaharap. So na yun talagang na-excite na ako dito mga kaibigan. Matagal na panahon na ang nakalipas mula ng palagi ko nang gustong pumunta dito mula noong ako'y nagsimulang mag-urban exploring. Maraming mga bahay ang aking nakikita ngayon pero may ilan rin na nakikita kong na-renovate at nakikita ko pa nga ang mga security camera sa kanila. Kaya sa tingin ko, may mga tao talagang bumibili ng ilan sa mga gusaling ito o bahagi ng lupa at nagtatayo ng tahanan dito na matatagpuan sa magandang lugar na mayroong beach na ilang hakbang lang ang layo doon at may mga taong nagsusurf at sa kabuuan ay napakatahimik. Kasunod ng UFO Village ay isa pang abandonadong istruktura na talagang napakalaki. Sa dulo ng kalikhain, hindi ko talaga alam ang impormasyon tungkol dito. Pero baka kapag tapos na tayo mag-explore sa lugar na ito at sa mga UFO houses na ito ay pwede natin itong tignan. Kung hindi ka pa nakaka-subscribe, mag-subscribe at pindutin ang notification button bell. Siguraduhin naka-on ang notification button bells. Dahil marami sa inyong nanonood na hindi pa ito naka-on at ilang segundo lang ang kailangan, ipaalam mo sa comments kung saan ka galing, lalo na kung ikaw ay galing sa Taiwan at simulan na natin ang pag-explore. Wow, pati na rin ang mga hakbang. Ay, medyo lumalago na rin. Wow, mukhang medyo nakakaloka sa loob. Nga din, ito ay mukhang medyo mapanganib. Makikita mo na may mga butas sa sahig. Nagtatanong ako, maaari ba tayong pumasok sa loob? Ako, hindi ko alam kung mapagkakatiwalaan ko itong mga kaibigan.
Isipin mo lang na binubuksan mo ang pinto at lumalabas sa iyong tahanan at nakikita mo lang ang tanawing ito. Ang mga pinto ay bukas na bukas. Ano ang Akala ko mga plato yon, pero sa tingin ko, para sa isang chandelier yon. Totoro, nakakabahala dahil matagal na itong iniwan. Pakiramdam ko hindi naman ito masyadong sira. May mas marami pang bahay na UFO dito. Grabe ang gulo dun. Sa tingin ko, may mga tao na nag-renovate ng ilan sa mga gusali na ito sa kalyeng ito. Ang cool talaga. Nagpapaalala ito sa akin ng mga conversion rigs na ginagawa ng mga tao para sa van life o box trucks. Pero ginagawa lang nila ito sa mga pods kasama na yung isa. Yung isa at yung isa, ito ang ibig kong sabihin nung sinabi ko na ang mga gusali ay nasa magandang lugar dahil mayroon kang beach na katabi mo. Pari may mga taong nagsusurf din dito. Pare, ang ganda talaga dito. Pakiramdam ko sobrang low-key dahil hindi maraming tao dito ngayon. Kung makakahanapan ako ng presyo sa isa sa mga pod na yon, pare, malamang lilipat ako dito. Kaya ko sobrang mura nito. Parang mga bahay na malapit sa beach ay nagkakahalaga ng milyon-milyon lalo na sa lugar kung saan ako galing. Kaya ito ay magiging isang mura na deal. Ilan sa aming gusaling ito ay parang mahirap puntahan. Sobrang lumago na sila. Hindi nakakatulong na halos tag-init na may tiyak na nakatira dito. Meron kang parang tumatakbo na tubig doon at parang ang mga bintana ay tinatakpan ng blinds. Yan, ang pinto ay mukhang bago talaga. Halos tapos na ako dito. Kailangan ko lang bumaba sa kalye at may isa pang kalye. Kaagad pagkatapos ng isa na iso. Pero sana nagustuhan ninyo ang video hanggang ngayon. Kung oo, huwag kalimutang mag-subscribe at mag-iwan ng inyong mga komento at saloobin sa ibaba. Marami rin akong kinukuhang mga larawan dito mga kaibigan sa lugar na ito. Kung gusto ninyong silipin, siguraduhin sundan ako sa aking Instagram sa Steve Grogan. Pero oo, hanggang ngayon ay naging maganda ang pakiramdam dito. Napakaganda ng paglalakbay dito. Talagang nagugustuhan ko ito. Mayroon lamang tayo ng mga isang oras ng liwanag ng araw. O mas kaunti ibig sabihin, tingnan mo yan. Yan ang tanging ilaw ng kalye dito na nagliliwanag. Wow, mga bulaklak na nasa harap. Pare, bakit parang malinis ito ibig sabihin? Mukha pa ring iniwan. Well, pakiramdam ko may isang tao lang na nagstay dito at nag-relax. Ni hao. Sige, talagang umaasa ako na hindi ako napasok sa bahay ng iba. Ibig kong sabihin na ito'y nasa napakasamang kalagayan. May kalendaryo dito mismo. Ano ang nakasulat doon? 2021. Baka may nakatira dito nung panahong iyon. Subukan mong pumunta sa itaas. Ibon. Ultron. Wala, ito. Ito ay kung ano.
Ito ang hitsura ng pangalawang palapag. Sa tingin ko, kwarto lang ito. Ibig ko mas inormali ko yung maisip na ito'y pagdamumukhang napaka-moderno kung ito'y naalagaan. Medyo masikip ito kahit papaano. Sana mas mataas ang eksena. Sa tingin ko, kung ikaw ay halos 6 na talampakan ng taas, hindi ka talaga magiging komportable dito. Sa tingin ko, makakadaan ako sa balkonahe dito. Maligayang parating. Hi, ano ito ang aking bahay? Gusto ng tour? Ito ba ang bahay mo? Oo. Santo Dios. Hoy? Ang aking Pangalan ay Steve. Steve Ronan. Hintay, ang ating grupo ba ay vlogs? YouTuber. pinsan. Yo pare, hindi ko alam na malapit ka lang pala sa akin. Hindi ko alam ito dahil parang... Nahulog ang puno mo. Ikaw. Sige. Oo, malamang katulad ng sa akin. Oo, tignan mo ito ay maganda. Meron kang sariling maliit na balkonahe dito. Mukhang meron pang iba. Tama dun sa kabila. Maaaring sa nagas tayo na yung makakarating doon mula dito maliban sa pagtalon sa pader na ito. Naririnig mo ba yun? Santo Dios. Ano ba yan? Kamusta? Sobrang crazy kapag nakikita ko yung sinyas na elepante, parang may nakatira talaga dito. Pero hindi, ito ay tiyak na iniwan na walang paraan. Subukan natin ito. Oo, patay na gulong. Hindi ko sa tingin may nakatira dito o may gitara ito ay talagang sira na. At tingnan mo yan, sa tabi ng pinto, mayroon pa rin lahat ng tsinelas at boots doon. Parang hindi sila umalis. Kinuha sila ng tayo, umalis mga kaibigan. Kaya may pagkain. Dito mismo, tulad ng mga inumin at tuyo at mga sangkap bukas, ang mga refrigerator doon na saan ako ay natutuwa dahil ayaw kong magbukas ng isang nakatiwangwang na refrigerator. Salamat sa Diyos na maraming beses ko na itong nagawa. Wow, malaki ang gagamba na iyon. Sige. Kaya ito ay patungo sa ikalawang palapag, Myron. Pang isang palapag. Rin diretso sa itas. Ito ay mga larawan Ng pamilya na dati nang nakatira dito. Magandang damit. Siguro isa ito sa mga kwarto ng mga bata na meron pa kang isang drawing dito sa pinto. Ito ay medyo maluwag. Maaari mong sabihin dahil ito ay para sa mga bata. Ito ang isa pang silid tulugan. Nakakakilabot na katahimikan. Halos mukhang may nagtangkang mag-impake dito. Hindi. Sa yung pangunahing banyo. naroon ang paliguan. May isa pang banyo dito. Na mayroon ding paliguan. Wow!
Ang hula ko na baka ang ibang lugar na ating tinalakay ay para sa mga bata. At dito pa lamang ay para tama magulang manatili tulad ng isang therapy couch. Maaari nating sabihin na ang pamilya ay talagang mga musikero. Sa pamamagitan ng lamang mga umag na ito dito na magdadala ng mga kagamitan sa musika. Mayroon bang makapagsasabi sa akin? Ano kaya ito? Akala ko baka ito ay maaring isa pang bansa pero hindi ako pamilyar sa mga pangalang ito. Papunta sa huling palapag. Saya patungo sa fungan. Sa tingin ko. May kahangahangang tanawin mula sa itaas. Dito sa totoo lang pakiramdam ko, mas gusto ko ito kaysa sa mga UFO na tahanan. Kunin mo ito, salamat bro. Palagi kung gustong magkaroon ng FX3, ikaw ang pinakamagaling. Sige, kaya ililipat niya lang ang kotse dito, di ba? Kaya magkakasama na lang ulit kami ni Zark. Para mag-explore. Ang huling bahagi na ito. Pare, ano sa tingin mo sa lugar na ito? Pare, nagtataka ako kung bakit sila lang ang... Nag-iwan ng lahat. Marami sa kanila ang parang nawalan ng pera sa mga pamumuhunan na ito. May taong nakatira doon. Oo, ito yung kasinungalingan. Tingnan mo ang damo dito. Mas matangka dito kaysa sa akin. Oo, kaya ito dati ay isang pasukan sa isang tahanan. Ano, hindi ka na maaaring dumaan dito. Makikita mo ang gusali. Nandun ito kanina. Sige, kaya sa tingin ko ito na ang huling natitirang unidentified flying object pod. Dito mismo. Oh? Oo. Oh. Mukhang ganun nga. Oh. Hindi ko sa tingin na dapat tayong pumunta doon. Sa tingin mo ba? Hindi. Pag-aari ito ng isang tao. Pero baka medyo off-grid ang lugar na ito. Pero ang siyang gabahay na siya ay patatagpuan sa tuktok ng borot. Hindi pa namin nasusuri ang isang gusali na tulad nito na may ganitong layout. Kaya tingnan natin ito. Kaya ang mga ito. Ang uri ng sa mga gusali ay parang malaking studio apartment lamang. Walang kasamang kwarto, ang kwarto ay nandito. Isang ibang gusali na ngayon ang kapitbahay ay baka mga 10 talampakan lang ang layo. Oh, may tao ba doon? Narinig mo ba yon? Sa tingin ko may natutulog doon. Hintay. May isang squatter na nakatira doon. Laruin natin yan. Oh, laruin natin. Simula na. Sa kasamaang palad ay gumabi na at hindi namin na-explore ang malaking gusali at kinailangan umalis ng kaibigan ko kinabukasan ng umaga. Pero bumalik ako kasama ang isa pang kaibigan ko 1 linggo pagkatapos. Sige, kaya nandito lang ako ngayon kasama si Angelo, bumalik ako at dinala ko siya. May ilang gusali dito na hindi ko pa na-explore at nakita kaya masaya ako na talagang nakabalik ako dito. Kahit na nakakakaloka, nandito lang ako nung nakaraang linggo. Mabuti. Oo. Medyo mahirap, di ba? Kaunti lang. Gumagawa ng kaunting bagay, oh. May pusa. Oh, ito ay... Isang pusa na kulay kahel. Iyan ay malaki. Lalaki o babae rin. Kaya itong bahay na UFO ay talagang natatangi. Makikita mo agad sa gilid na ito. Ito ay isang bahay na UFO at mukhang itinayo nila ito na parang dagdag na mga kwarto mula sa mga container na pumapaligid dito. Pakiramdam ko. May mga mastrong na talaga ganos nakadira sa isa na ito noong nasa Zark ako. 7 araw lang ang nakakaraan. Kami niya ay pumunta dito at tingnan mo ito, dito ko kinuha na ng aking intro. Iniisip ko baka lindol ang gumawa nito. Pero sa ilang mga bagay na nakita ko, hindi yata. Sa tingin ko talagang sinira ito ng mga tao, medyo malungkot. Pero nagbibigay din sa akin ng kapanatagan na nakapunta ako dito sa tamang oras dahil sa tingin ko baka sisimulan nilang gibain ang bawat gusali dito. Kapayapaan, Unidentified Flying Object Village. Maganda ka. Ito ay isang klasikong lugar sa Taiwan para sa paglalakbay, pakiusap,
Nagsisimula na itong umulan mga kaibigan at alam mo huling beses na ako'y nandito, hindi ko nasilip ang gusaling ito. Kaya gusto kong subukan kung makakapasok ako sa lugar na ito. Hindi ko alam kung bakit nakakaramdam ako ng ganitong vibe ng casino o pagsusugal sa pagtingin ko lang dito. Dahil Hidaylift me pa ako sigurado kung may connection ito sa UFO Village pero malapit lang ito doon at mukhang dating hotel. Nakikita ko na bukas ang pinto sa harap, kaya sabi ko mag-sneak peek tayo sa loob. Pasensya na lahat. Mauna na lang ako, alam nyo na ang ibig kong sabihin. Oh, makapasok tayo. Sa totoo lang naalala ko na nakakakita ako ng video mula kay Bob. Nandito na siya dati, ilang taon na ang nakakaraan. At sinubukan niyang pumasok sa gusaling ito, pero noon ay secured ito. Pero ngayon, wala na. Ang lugar ay naransak, bagaman. Makikita mo sa dami ng graffiti dito, pero grabe, ang ganda talaga ng lugar na ito. Hindi pa ako nakakakita ng ganito dati. Parang ano ba? Tumutop sa mundo. Ito ay mga hakbang na dapat sana'y magdudulot sa likod. Hindi pa nga ako sigurado. Pero ito'y nagpapaalala rin sa akin ng parang isang maliit na stadium din. Parang baka nakaupo ang mga tao. Baka may palabas dun mismo sa gitna. Wow, pero yung Cobalt sa Kisame ay mukhang kahibangan. Halos mukhang Arabo. O mukhang ito ay isang restaurant. Ibig kong sabihin, ito yung parang front desk. Malamang may mga upuan din sa labas. Rin. Lumabas ka dito pare, ito ay isang kahibangang balkonahe. Sus Mariosep. Sobrang Takot. Sobrang takot ako. Ako'y sobrang takot ako. Sobrang takot ako. Sobrang takot ako. Ako'y sobrang takot ako. 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 Sobrang takot. Tae, ang laki ng deck na ito. Oh, nakakatakot ito mga kasama. Pero sulit ang tanawin. Marahil. Sa marahil na dapat na nating simulan na ilipad ang bangka doon sa itaas. Pero pa dahil tiniganan natin ang mga kwarto sa hotel. Talaga kung hindi ko pa rin alam kung ano ang maaaring naging lugar na ito. Ito ay isang resort. Oo, kaya sa tingin mo ay parang kwarto sa hotel ito. Parang, Parang isang bagay na nagsasabing ito ay isang resort. sige. Sige. Banal. Tayo, tingnan mo. Yan, ang sahig ay Talagang gumagalaw dito. Oo, nakikita ko ito. Sige, umalis na tayo dito. ako. Palagay ko kailangan ko nga ng kaunting liwanag. Parang gym ito, pero parang may dalawang palapag. Kaya mukhang nakarating na tayo sa gym. Ito ang front desk. Makukuha mo ang iyong miyembro, syempre. Yan ang talagang cool sa gym na ito dahil mayroong dalawang palapag. Sa ibaba dahil may pool. Kaya meron akong ilang gym equipment dito. Lumang barbell. Ito'y lamang. Nandito pa rin. Wow! Maldita ang mga treadmill. Hindi ako makapaniwala na iniwan lang sila dito. Ibig kong sabihin, kinakalawang na sila ngayon, pero bakit hindi ito kinuha noong unang iniwan o isinara ang lugar na ito? Ito ay bumabalot sa buong bilog.
Sa tingin ko, pababa tayo mula dito. Wow, may mga paniki. Iba yung sabihin, hindi pa naman sila nakakasakit sa akin, pero nakakainis lang talaga. Minsan, at Makita mo ito dun mismo. Makita mo ito dun mismo. Marahil ay isang onsen yun. Parang pang pakiramdam ko ay marahil ito. Isang bar. Damn! Ito ba ang parehong gusali? Siguro gagamitin ng mga tao ito bilang lugar ng kasal. Hindi talaga ako sigurado kung ito ba ang parehong gusali. Wow. Bumalik tayo dito. Ito ba ay kusina? Oo. Ay. Wow. Baka. Maraming mga graba. Sa tingin ko, titingnan ko na ang itaas ngayon, oh. Palagay ko parang section lang to para sa mga bata. Makikita mo ang iyong sarili. Makikita mo dito na parang isang daycare o section para sa mga bata. Alam mo, malamang na i-drop off ng mga magulang ang kanilang mga anak dito habang natagpuan ko itong Stasi na ito.
tunay, tingnan mo kung gaano kalaki ang bote na ito. Hindi pa ito nabubuksan. Nasubukan mo na ba ito dati? Hindi talaga ako masyadong campaign. Matagal na itong hindi nabubuksan. Kapag nakikipag-usap ka sa mga leader, narinig namin. Narinig namin. Bote ito, napakalaki. Naryo ang ilan sa mga lumang kagamitan. Kaya siguro ang kwartong iyon ay isang club. Siguro iyon ang huling manlalaro ng hagdan iyon na nga ba? Wow. Astig yun. Ito ang kung saan ang hagdan. Pero tingnan mo ang pader. Gusto ko ang mga kulay. Oo. Tingnan mo rin ang keys sa medyo wow yun. Ikaw ay doon. Oh, malaki nga yun. Okay, malapit na akong matapos dito mga kaibigan. Salamat sa inyong panunood. At kung nagustuhan niyo